Good evening ho mga kapatid. Evening po, Pastor. Salamat Good ho. evening po. Ano ho nakikita nyo sa screen ninyo? Kasi nagloloko tong Ano aking po? nagloloko yung aking screen eh. May nakikita kayong parang itim-itim, Po, may Oh, shadow pa sa masyado. masyado no. itim po. Hindi ko po maalis yan eh. Hindi ko Hmm. alam kung ano ang reason eh. Sandali, isi-share ko po yung screen ko. Parang may mumu ka sa likod. Ayan, mystery talaga. Okay po. Yan po, maliwanag. Opo, na Wala po nung shadow-shadow. Wala po, sir. Yung Okay na siya, PowerPoint mo. Oh, maliwanag. clear yung ano mo, PowerPoint mo. Ayan, hindi ko lang humaalis itong nasa baba na to eh. Ah, Tricks, hindi ba siya maiaalis? Kasi nakakabara daw dun sa mga ano pag diyan sa inyo kasi nababarahan yung screen. Itong nasa baba na to. Ayan, bumababa naman siya pero nandun pa rin. Anyway, magandang gabi po ulit sa inyong lahat at just to reiterate, this will be my last Friday evening sa taon na ito dahil after this ay January na po ang balik ko. Kaya sa next Friday, si Pastor Edna and succeeding Fridays. So magbabakasyon lang po ako ng saglit. Anyway, nagbigay na naman po ng announcement si Sister Lily. Kaya please be guided accordingly na lang po. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Amang Diyos, aming Panginoon, humihingi po kami sa iyo ng gabay at kaliwanagan sa pag-aaral namin ng iyong salita sa gabing ito. Tulungan mo po kaming lahat na maunawaan namin ang aming pag-aaralan at tulungan mo po ako, O Diyos, na ito ay aking ma-deliver ng maliwanag at maipahayag ito ng walang anumang kalituhan. Tulungan mo rin ang aking mga kapatiran na nakikinig na maintindihan din po ang aming pag-aaralan sa gabing ito. At nagpapasalamat po kami sa iyo, Ama, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan at patuloy na matyagang tinuturuan. Salamat po sa aking mga kapatiran na matyagang dumadalo every Friday at masigasig na nag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin ko po na pagpalain mo ang bawat tahanan, bawat pamilya na nire-represent ng bawat isa sa amin. Muli, O Diyos, sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. Ito po ay pangalawang bahagi na ng pag-aaral natin about the mystery of the gospel. At nais kong balikan natin saglit yung mga natalakay na natin. Unang-una, nakita ho natin na ang gospel ay merong kaakibat na misteryo. At ang misteryong kaakibat nito ay kung papaanong ang buong Israel ay muling mayu-unite sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At ito po ay misteryo sa kanila kasi malaking katanungan sa mga Hudyo kung papaanong muli ang 12 tribes of Israel
ay maibabalik bilang isang bansa. At ang paraan para mangyari ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pero hanggang ngayon po ay marami pa ring Hudyo ang hindi nila ito na uunawaan dahil nga hindi nila tinatanggap si Jesus Christ as their Messiah. But they believe in the coming Messiah. But majority of them don't believe that Jesus Christ is the Messiah. And He will be the one to unite all Israel. No? And this is the core of the mystery. Nakita rin natin nung sa nakaraan nating pag-aaral kung sino nga ba talaga yung tinutukoy na Gentiles ni Paul. At ito ay sinuri natin sa pamamagitan po ng pagbasa sa aklat ng Hosea. At alam naman natin kung ano ang kwento sa likuran ng Hosea, na siya ay inutusan ng Diyos na siya ay mag-asawa ng isang prostitute na si Gomer. At ang unang anak nila ay pinangalanan nilang Jezreel, nang ibig sabihin ay judgment on Israel, dahil sa kanilang patuloy na pagsuway at pagsalansang sa kalooban ng Diyos. Dumating na po yung sukdulan na kailangan na silang parusahan ng Diyos dahil sa patuloy nilang pagsuway. Kaya yung pong unang anak nila na si Jezreel ay siyang naghahayag na merong judgment na paparating sa Israel. At ang pangalawang naging anak nila ay si Lo-ruhamah, nang ibig sabihin ay no mercy, which means God will show no mercy in particular to the northern kingdom. As we all know, the kingdom of Israel was divided into two. The northern kingdom na binubuo po ng 12 tribes of Israel, at saka yung southern kingdom na binubuo ng dalawang tribes, Judah and Benjamin. At ang northern kingdom po ay talagang sila ay sumuway ng husto sa Diyos, kaya pinangalanan yung pangalawang anak ni Hosea at ni Gomer na Lo-ruhamah, na ibig sabihin, yun nga, God will show no mercy to the northern kingdom of Israel. And then the third na anak po ay si Lo-ammi, na diniklara na ng Diyos that the northern kingdom, the entire 12 tribes of Israel in the northern kingdom is no longer His people. So, which means, dinisown na ng Diyos ang northern kingdom. In other terms, dinivorce na ng Diyos ang northern kingdom. At tinawag din ho silang mga uncircumcision na, no? Tinawag din sila na uncircumcision o uncircumcised. Kasi alam mo naman natin na ang isa sa mga palatandaan that they were chosen people of God is through circumcision. So kaya tinawag sila na uncircumcised dahil dinisown na nga sila ng Diyos, na they are no longer His people. Dinivorce na sila ng Diyos. Kaya tinagurian na sila physically, kahit na sila ay circumcised, pero spiritually sila ay uncircumcised na. Because they abandon God's commandments. Pero dahil ang Diyos po ay nangako kay Abraham, Isaac, and Jacob, especially kay Abraham, na mula po sa kanyang lahi ay mula kay Abraham ay magbubuo siya ng isang lahi na kung saan ang lahing ito ang siyang gagamitin ng Diyos para ipangaral ang mabuting balita, ipangaral ang tungkol sa Panginoon. Kaya bagamat yung pong 12 tribes o yung 10 tribes sa Northern Kingdom ay
tahasang tumalikod na sa Diyos at nagrebelde sa Diyos. Kaya nga sila ay diniklara na ng Diyos na they are no longer His people. Pero may plano pa rin po ang Diyos to bring them back to His fold. As it was confirmed in Ezekiel chapter 11 verses 15 to 17, that God will gather those He scattered far off and bring them back. Ano nga ho ba ang dahilan? Bakit sila nagka-watak-watak at naikalat kung saan-saan? Dahil nga po sila, ang Northern Kingdom, ay na-conquer ng Assyria. At bilang kaugalian ng mga hari ng Assyria, ang sino mang bansa na kanilang nako-conquer ay dinidisperse nila. Kinakalat nila kung saan-saan. Ang reason po doon bakit ganoon ang ginagawa ng mga hari sa Assyria, upang nang ang paniwala nila, pag kinalat nila ito kung saan-saan, pinaghiwa-hiwalay nila, hindi na ito muling makakapagsama-sama para magrebelde laban sa kanila. Kaya yun ang kanilang philosophy. Ikalat sila para hindi na sila magkasama-sama at makapag-assemble pa ulit at makapagpalakas at magrebelde laban sa kanila. Which is kakaiba naman ang kaugalian ng Babylonian Kingdom, no? Ang ginagawa naman ng Babylon, dinadala doon sa kanilang bayan at inaalipin naman nila doon. So, yung pong Southern Kingdom ay after 70 years, nakabalik ulit sila doon sa Judah. Pero ito pong 10 tribes na ito, talagang they were scattered all over at hindi na sila nakabalik. Pero ang isang prophecy po, sila ay muling titipunin ng Diyos at pag-iisahin niya ang Northern Kingdom at saka Southern Kingdom ulit na parang katulad nung panahon ni David. And to them, this is a mystery. Why is it mystery? Because dinivorce na nga ng Diyos ang Northern Kingdom. And how could it be possible na yung dinivorce ng Diyos because of their sin of adultery ay ma-unite pa ulit sa Kanya? Kasi kaya palaisipan sa kanila yon dahil pag ginawa ng Diyos yon, iba-violate ng Diyos ang sarili niyang batas, which is very unlikely. Hindi iba-violate ng Diyos ang sarili niyang batas. So papaano niya ngayong gagawin na ma-unite niya yung Northern Kingdom at Southern Kingdom na hindi niya bina-violate ang sarili niyang batas? At doon po pumapasok ang gospel. Kaya siya naging mystery. So how can God restore Israel, the Northern Kingdom? Because ang naging kasalanan ng Israel ay adultery. At alam mo natin, sa batas ng Diyos, ang adultery ay kapag ito ang nagawang kasalanan ay naghihiwalay po, no? Naghihiwalay na yung mag-asawa at hindi na pwedeng mag-asawang muli yung lalaki habang buhay yung babae. Kailangan lang para makapag-asawa ulit yung lalaki ay mamatay yung babae or sino man sa kanila. In particular po kasi dito sa Bible, kadalasan po ang ina-accuse ng adultery dito ay babae lang. Hindi ina-accuse ng adultery kasi ang lalaki. So, but of course they are both guilty, no, kung sino man sa kanila ang nakakommit ng adultery. So in Jeremiah chapter 3, makikita ho natin dito that Israel is a treacherous wife who has forgotten God. Nagtaksil. Ang Northern Kingdom ay naging taksil. At bakit ho adultery? Katumbas ito ng sila ay nakipag-asawa, kumbaga, sa mga foreign gods. Iniwalayan nila ang Diyos ng Israel at sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. And that is not just an idolatry, but also it is an adultery. No? Kasi kumbaga kasal sila sa Diyos at tumalikod sila.
So kaya ito po ay ito ang dahilan bakit dinivorce ng Diyos ang House of Israel. Pero ang House of Judah o ang House of Judah ay hindi dinivorce ng Diyos. So ang question po is, how can God restore Israel? In Deuteronomy chapter 24 verses 1 to 4, here lies the dilemma because in Deuteronomy 24, it forbids a husband from remarrying a wife who has joined another man. Hindi niya na pwedeng kung yung asawa niya ay nagtaksil sa kanya, it's automatic, i-divorce niya po yun. At kapag dinivorce niya yon, hindi niya na ulit pwedeng balikan at mag-asawa silang muli. At pwede lang siyang mag-asawa kapag namatay na yung nakakumit ng adultery. Doon lang siya po pwedeng mag-asawang muli. No? So Israel basically married other gods. So ang question po, how can God bring her back without violating His own law? Which is in Deuteronomy chapter 24. Kasi pagka ibinalik niya sa kanya yung Northern Kingdom at pinag-unite niya sa Judah at tinanggap niya na ulit bilang kanyang tao. Di ba kanina nakita ho natin, dineclare ng Diyos, they are no longer my people. No? And He has no mercy on them. And they will be judged by the Lord. So kaya ang tanong po, kung na-divorce na dahil nakakommit sila ng spiritual adultery, how can God bring the Northern Kingdom back without violating His own law? Kasi batas ng Diyos yun yung Deuteronomy na yan no? Yung pagbabawal sa asawa na muli niyang mapangasawa yung kanyang dating asawa. Muli silang magsama. Batas ng Diyos yun, di mo na pwedeng gawin yun. Kaya pag ginawa ng Diyos yun sa Northern Kingdom na dinivorce niya, siya mismo na gumawa ng batas, iba-violate niya. At hindi po pwede yun. So this is the core of the mystery. So ang solution po, no, ay makikita natin na kailangang i-renew ng Diyos yung kanyang covenant sa bayang Israel. No? At sa Jeremiah 31 verse 31 to 33, a covenant with both houses. God will write His law on their hearts. And the covenant is new because it is internal. So yung old covenant po ay nagbigay na ng new covenant ang Diyos. Hindi ibig sabihin winipe out niya na yung old covenant. But this time, this law is internal, no? And it ensures obedience by the Spirit. But it is also a renewal because the same people are being brought back into covenant. Okay? So ibabalik ng Diyos yon ang Northern Kingdom sa kanya. And then the Northern Kingdom will be united with the Southern Kingdom. Messiah, Yeshua, especially during the millennium, united na sila. Now, as we can see nowadays, ang Northern Kingdom po ay unti-unti nang na bumabalik after 2,000 years. Bumabalik na ho sila sa Northern Kingdom, na-identify na kung sino-sino yung mga tribes na yon at meron silang process na ginagawa para to authenticate, no, to validate na yung mga nagbabalikan na yon ay mga taga Northern Kingdom na. So ngayon nakikita natin that prophecy is being fulfilled dahil nagbabalikan na po sila. Well, how is it possible, no? Kaya ang tanong po ay, bakit kailangang ang Panginoong Jesus ay mamatay at muling mabuhay? So, madalas ko na rin naging katanungan ito noong araw na bakit hindi ba pwedeng iligtas tayo ng Diyos
na hindi siya kailangan magkatawang tao at mamatay at muling mabuhay? Hindi ba pwedeng gawin ng Diyos 'yon? So, tinatanong ko lagi yan noon no? Bakit kailangang mamatay si Jesus Christ? Okay. So, ang isa pong naging kasagutan ko doon ay kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At dahil si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan, kaya kailangan siya ang maparusahan ng kamatayan, na parang siya yung nagkasala at inako niya yung mga kasalanan natin. At dahil sa batas ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at si Jesus ang umako ng ating mga kasalanan, kaya siya yung nagbayad ng kamatayan. Siya yung namatay. Well, it's possible na ganun po, pero ang higit na mas malalim na dahilan kung bakit kailangang mamatay ang Panginoong Jesucristo ay dahil po dito, the key to solving the divorce and remarriage paradox is Messiah's death and resurrection. Diba? So, ibig sabihin, yung Northern Kingdom na dinivorce ng Diyos para maibalik niya, no? Maibalik niya sa kanya. Kailangan mamatay po Kasi yun nga yung parallelism nito, na yung lalaki kapag dinivorce niya yung asawa niya because of adultery, hindi niya na pwedeng balikan ulit yung kanyang asawa, magsama ulit silang dalawa, because that will be a direct violation of God's law. And so, para mag-ano ulit siya, para makapangasawa ulit siya, kailangan mamatay yung kanyang partner. At para yung kanyang partner na yon, o yung kanyang asawa, ay mapangasawa niya ulit, kailangan mabuhay na magmuli yun. No? Kailangan mamatay muna tapos mabuhay na magmuli. And that is exactly what Jesus Christ did. No? Kaya si Jesus Christ na bilang kumakatawan, kumbaga doon po sa Northern Kingdom, on behalf of the Northern Kingdom of Israel, He died for them, and then He resurrected from the dead. He resurrected, no? Kaya ngayon pwede na ulit, no? Pwede na ulit na kumbaga mag-remarry ang Diyos sa Northern Kingdom. So that was the mystery behind the death and resurrection of Jesus Christ. So if Israel died with Christ and was raised as a new creation, the old marriage covenant broken by adultery is gone, and a new marriage covenant can be formed. So ito ho yung mas malalim na dahilan. Kaya nga po, kung matatandaan ninyo, mismong ang Panginoong Jesucristo ay nagsabi na siya ay ipinadala ng Diyos Ama dito para sa Northern Kingdom. Para sa Northern Kingdom. Okay? Yun yung kanyang misyon. Kasi nga, siya yung kakatawan sa kanila. Bilang siya yung, siya yung aako nung kamatayan, at kailangan siyang mabuhay na magmuli para nang sa ganun po ay ma-renew yung marriage nila, no? So that a new marriage covenant can be formed. So, in 2 Corinthians 5 verse 14 to 17, if Christ died, all died. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ito yung isa sa mga verses sa Bible na halos minemorize natin by heart, no? Na if anyone is in Christ, he is a new creation. So, kaya po si Jesus Christ ay siya ang nagbayad ng kamatayan sa kasalanang ginawa ng Northern Kingdom, at nagbigay ito ng daan para muling ma-unite ng Diyos Ama ang Northern Kingdom sa Southern Kingdom at maibalik sa Kanya. At ito po yung mga
mga Jew na naging Gentiles na. So, kaya pag binasa po natin ang mga letters ni Paul, no, makikita po natin doon na primarily ang tinutukoy ni Paul na mga Gentiles doon ay yung mga Gentile Jew, yung mga taga Northern Kingdom, na dahil nga they were scattered all over the world, nag-assimilate na sila sa mga Gentiles, nag-asawa na sila ng mga Gentiles, at dahil po sa haba ng panahon, thousands of years, ay they lost their identity already as a Jew. Naging Gentiles na sila. So, kaya sila po yung talagang tinatarget dito na mga Gentiles na maibalik sa poder ng Panginoon. And dahil po doon sa pangyayari na yon, mga kapatid, ang gospel ay na-spread all over the world. Tayo na talagang mga Gentiles, no? Yung mga Americans, yung mga Europeans, yung mga Japanese, tayo po na mga Gentiles, nakarinig tayo ng message. At dahil dito nanampalataya tayo at naniwala tayo sa Panginoong Hesus, kaya nasama po tayo doon sa mga Gentile Jew. Tayo yung totoong Gentile, napasama tayo doon sa Gentile Jew. Kaya nagtamasa rin tayo ng salvation, ng kaligtasan. Dahil po doon sa pangyayari na yon. Na kumbaga nadamay tayo sa pagliligtas ng Diyos. Dahil nga yung mga Gentile Jew na yon ay ni-reach out ng Panginoong Hesukristo, ni-reach out sila ni Pablo para maibalik sila sa poder ng Diyos. Okay? So kaya tayo po, naging spiritual Jew tayo. Nadamay tayo doon dahil napakinggan natin, niloob ng Diyos na pati sa atin ay makarating ang mensahe ng kaligtasan. So, in Romans chapter 7 verses 1 to 4, makikita po natin doon that death releases a person from a marriage covenant. Yun nga po yung pinapaliwanag ko kanina, no? So, dahil namatay na, yung yung kumbaga, kunyari, yung babae na nakakumit ng adultery, dinivorce siya ng kanyang asawang lalaki, then hindi pwedeng muling balikan ng lalaki yung kanyang asawang babae at magsama sila ulit bilang mag-asawa. That is not allowed. Pero pag namatay na yung babae, marirelease na sa marriage covenant yung lalaki, pwede na siya mag-asawa. Now in this case po, si Jesus Christ ay namatay on behalf of the Northern Kingdom, kumbaga, and then na-release na ang Diyos Ama doon sa kanyang marriage covenant. Now, because Jesus Christ resurrected, nabuhay na magmuli, then pwede na ulit i-renew yung marriage covenant niya doon. So parang ganoon po yung yung analysis diyan, yung parallelism niyan. So the house of Israel can be restored without violating the Torah. Yun po ang dahilan kung bakit hindi violate ng Diyos ang sarili niyang batas. Kasi nga po namatay na, no? Sa pamamagitan ni Jesus Christ. Namatay na yung kumbaga yung Northern Kingdom na kanyang dinivorce, namatay na yon sa katauhan ni Jesus Christ, at pwede niya balikan ulit para mapangasawa dahil nabuhay na magmuli. Okay? Kaya walang binabiolate ang Diyos Ama nung kanyang i-restore ang Northern Kingdom at i-unite sa Southern Kingdom at pag-isahin na sila bilang isang bansa at muli niyang ibalik sa kanya. Walang binabiolate ang Diyos Ama doon. Okay? So yun po. Now, for the Gentiles, including the scattered house of Israel, are wild branches
Israel o the Northern Kingdom na naging Gentiles na rin. Considered as wild branches na sila. Pero muli silang binalik ng Diyos doon sa olive tree. Alam natin ang olive tree ay simbolo yan ng Israel o ng buong Israel ngayon, no? Yang olive tree na yan. So ibinalik sila ng Diyos. Kaya nga po doon sa Romans 11:25, may binabanggit po doon na Israel's hardening lasts until the fullness of the Gentiles come in. Alam niyo po, ito ay matagal ko ring pinag-isipan ito. Fullness of the Gentiles. Ano ibig sabihin nun? Yung tamang bilang ng mga Gentiles. So ilan yun? No? Ilan yung tamang bilang na yon? Now, mauunawaan lang ho natin yan kung ibig sabihin yung fullness of the Gentiles na yan, kung nauunawaan natin yung kwento ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. So ang tinutukoy po dyan na fullness of the Gentiles o yung kabuuan ng mga Gentiles, ang tinutukoy po dyan ay walang iba kung hindi yung Northern Kingdom, which is 10 tribes of the Northern Kingdom. So pag yung 10 tribes na yon ay nabuo na, no, bumalik na silang lahat sa Northern Kingdom, yung 10 tribes na yon. Yun po yung tinutukoy na fullness of the Gentiles. So, pag dumating na po yun, no, isa na ho yan sa palatandaan na talagang the second coming is really near. No? At dito binanggit din that all Israel will be saved when God removes their sin. And this fulfills Jeremiah 3 and Deuteronomy 24 without contradiction because Christ removes the, ano po nakalagay doon? Hindi ko mabasa. Ayan. So, kaya makita ho natin dito na pag sinabing all Israel will be saved, yun na po yung Judah, the Southern Kingdom, na binubuo ng 2 tribes, at saka yung 10 tribes sa Northern Kingdom. So pag nagbalikan na po, nagbalikan na yung mga Gentiles, ay nagbalikan na yung 10 tribes na yon na naging Gentiles na, nagbalikan na ulit sila. Kumbaga naging Jew na ulit, ika nga. At saka na-unite na yung Southern Kingdom sa kanila. Then yun po yung tinutukoy dyan that all Israel will be saved. They are now one nation. No? One nation na sila. Okay? So, kaya po, ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo, si Yeshua, is to restore the lost sheep. Sino po ba yung lost sheep? Sila rin po yung tinutukoy na lost tribes or the 10 lost tribes of Israel. So Jesus himself declared his prophetic mission in Matthew chapter 10 verse 6. Sabi diyan, go to the lost sheep of the house of Israel. Kaya ang tinutukoy po diyan na lost sheep ay yung mga taga Northern Kingdom na yun na nga po, kaya sila naging lost sheep ay nagkahiwa-hiwalay na, nagkawatak-watak na dahil sa kanilang patuloy na pagre-rebelde sa Diyos. In Matthew chapter 15 verse 24, mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi, I was sent only, no? I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Kaya kung ito po ay literal nating i-interpretin, masakit mang pakinggan at siguradong maraming magre-react at hindi ko kumporme, ang Panginoong Jesucristo ay hindi po ipinadala para sa atin, sa ating mga Pilipino. Hindi siya ipinadala para sa Amerikano, hindi siya ipinadala para sa German. Kasi it's very clear po, sinabi ng Panginoong Jesucristo rito sa Matthew 15:24, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Very specific po. No? Kasi ang tinutukoy ng lost sheep ay yung Northern Kingdom. At alam na natin yung history behind that. Pero ipinadala siya ng Diyos noon, ng Diyos Ama, para sa kanila, para muli silang i-gather,
para muli silang dalhin sa piling ng Diyos. At yun nga po, mangyayari lang yon kapag si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Para nang sa ganoon, yung dinivorce ng Diyos na yon, ng lost sheep of the house of Israel, ay maibalik sa kanyang poder. Kasi para walang iba-violate na law ang Diyos Ama, no, na ibinigay niya sa bayang Israel. Kaya nga po, even in John chapter 10 verse 6, sabi diyan, other sheep, they will become one flock with one shepherd. Who are these other sheep na tinutukoy? No? Alam niyo po yung terminology na sheep na yan, hindi po ginagamit yan sa ibang lahi eh. Yan po ay pag nabasa natin yung other sheep, minsan naiisip natin, uy, ako yung sheep na yon. Di ba? Tayong Pilipino, yung sheep na tinutukoy, yung other sheep na yon. Actually, in reality and in the literal interpretation of it, sa Bible, pag binasa po natin sheep, wala pong ibang tinutukoy na sheep sa Bible kundi ang mga Israelites, ang piniling tao ng Diyos, no? Kaya tayo po ay magpasalamat dahil nadamay ho tayo na bagamat ang Panginoong Jesucristo, sabi niya rito, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. Bagamat ang Panginoong Jesucristo po ay ipinadala lamang para sa kanila, pero the gospel was spread all over. Nakarating po ito kahit na sa mga Gentiles na Gentile talaga. No? Dahil nga po sa hindi na malaman kung nasaan-saan napunta yung mga Northern Kingdom na yon, no, yung mga Israelites na yon, naging Gentile na sila. So the gospel was spread all over na nakarating ho sa Amerikano, nakarating sa Pilipino, nakarating sa mga Europeans, at na born again sila katulad doon natin. And then now, we became the spiritual Israel ng Diyos. So kaya babalikan nun natin yung kwento nung sila ay lumabas ng Egypt, no? Pero paglabas nila ng Egypt, meron pong sumama na mga Egyptians, meron mga sumamang ibang nationalities na hindi naman talaga mga Hudyo dahil nga nagkaroon na ng famine sa buong Egypt, wala na silang makain doon, bagsak ang buong economy nila. Kaya sumama na rin sila sa mga Israelites kasi nakita rin nila yung display of power ng Diyos ng Israel. Kaya sumama na sila. Kaya nung sumama sila doon, nakiisa na sila sa mga Israelita, sinabi ng Diyos na hindi lang yung mga Israelita ang susunod doon sa batas na kanyang ipinatutupad. So lahat ng ibang lahi na sumama sa mga Israelita ay susundin din nila ang batas na ibinigay ng Diyos sa kanila. So parang magiging Israelita na rin sila. Ganun po yung nangyari sa atin, mga kapatid, no? Ganun yung nangyari sa atin. Kumbaga parang umalis yung, kumbaga para tayong mga ibang lahi na nasa Egypt, nung umalis yung mga Israelita, tumakas, sumama na tayo at nakiisa na tayo sa kanila. Kaya dahil sa pakikiisa natin sa kanila, sinabi ng Diyos na dapat kahit hindi ka Israelita, susunod ka na sa batas ng mga Israelita. And that's exactly what happened to us. Nakarating po ang gospel, ang message of salvation sa atin, tinanggap natin, niyakap natin, pinanampalatayanan natin. Kaya tayo po ay nakinabang doon sa pagpapalaganap ng mabuting balita na yon, na ang target ay yung mga Northern Kingdom, ang target ay yung mga Gentile Jew. At nakarating mo sa atin, kaya tayo naman, nagpasya tayo na sumama tayo sa kanila. And that's how we became spiritual Jew in the eyes of God. Kaya dahil tayo mga spiritual Jew, obligado na ho tayo sumunod kung ano yung batas ng Diyos para sa mga Hudyo. No? And this is also the reason why nabuksan ang mata natin dyan, nabuksan ang kaalaman natin. Kaya ngayon, ang ating pong church ay
ang sineselebrate natin is the 7 feasts of the Lord. Kasi yun ang ipinagagawa ng Diyos sa mga Israelita. So kaya tayo po ng mga Gentiles na na-born again, naging spiritual Jew, sinusunod na ho natin, yun ang ating sineselebrate na. Yun na yung ating minememorialize. No? Dahil yun ang inutos ng Diyos. So, going back to my notes, Yeshua is the shepherd king of Ezekiel 37, gathering both houses. And the gospel, no, which was preached to them and to us, leads to obedience. Unang-una, God writes His law on the heart. Sabi po yan sa Jeremiah 31. So, hindi na sa tablet of stone, but ito pong law ng Diyos ay isinulat na sa puso natin. Sino po ang paano ginawa ng Diyos? It is through the Holy Spirit. Kaya nga po, during the Old Testament, ang Holy Spirit ay hindi nagdudwell sa kanila noon. No? Hindi siya tumitira dun sa tao. But now, sa panahon natin, sa panahon ng pag-alis ng Panginoong Jesucristo rito, sa panahon na yon, ang Holy Spirit po ay nagdwell na sa kanila. Kaya the Spirit now enables obedience. And love for God is expressed in keeping His commandments. No? Thus, the gospel restores the people of God to Torah obedience to the transforming work of the Spirit. Okay? So yan po yung naging effect ng gospel sa atin. Yan din yung naging effect ng gospel sa kanila. The Holy Spirit now dwells sa believer at ito ang nagkokos ng obedience. In final summary mga kapatid, no, the mystery of the gospel is that through the death and resurrection of Messiah, the scattered house of Israel, the northern kingdom, who are also called Gentiles, can be restored. Number 2, the house of Judah and the house of Israel, which is the southern kingdom and the northern kingdom, na binubuo ng 12 tribes ng Israel, are united as one people. And number 3, all nations can enter covenant with God through Christ. Ayun na nga po, nadamay na tayo doon. Dahil nga po, nadinig natin ang good news, nadinig natin ang gospel, pinanampalatayan na natin, pinaniwalaan natin, in-embrace natin, we repented of our sins, and we accepted the Lord Jesus Christ, no, na isang Hudyo as our Messiah, then we became spiritual Jew. Kaya kasama na rin po tayo doon sa all nations na pumasok sa isang covenant with God through Jesus Christ. At dahil nakipag-covenant na tayo sa Kanya through Jesus Christ, then tayo po ay obligado na sumunod sa kung ano ang sinasabi sa atin ng Torah. So the mystery of the gospel is that through the death and resurrection of Messiah, number 4, the covenant is renewed with the law written on the heart through the Holy Spirit. And because of that, obedience to God's commandments becomes the fruit of salvation. Kaya makikita po natin na ang bunga ng kaligtasan ay ang pagsunod sa iniuutos ng Diyos. So ibig sabihin, kung totoong ikaw ay saved, kung ikaw ay totoong ligtas, well, automatic po yun dapat na ikaw ay sumusunod na sa mga utos ng Diyos. And number 6, God fulfills all prophetic promises without contradicting His own Torah. And I have explained that already, no? So this is the gospel of the kingdom. God's plan to redeem, reunite, and restore His people under the rule of Messiah. So with that mga kapatid, tapos na po ang